Good evening po sa ating lahat. Ba't ang lakas ng mic? Si Ninang Lloyd, di pa tinuloy eh. Next week pa to, ngayon ko lang nga tinapos. Joke. So, are we excited tonight? Yan, isang malakas muna na hallelujah! Yan, pampawala ng kabayan, no? Isang malakas din po na palakpak para sa Lord. Praise God. So, good evening po sa ating lahat. So, bago po ang lahat, pray po muna tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sapagkat napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. We thank you, O God, Lord, for your grace, O God, for your love, O God, na patuloy naming nararanasan in this life, Panginoon. Maraming salamat, O God. I know, O God, Lord, na kasama ka namin ngayong gabi, O God, Lord, na sinabi mo sa iyong salita, if 2 or 3 are gathered in your name, O God, you are in the midst of us, Panginoon. And we will continue to praise you, to honor you, O God, Lord. Ikaw lang po ang tanging maitaas, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Praise God! Ayun. Kinakabahan si Sam kasi baka lumabas na naman yung mukha niya. Na-joke ko lang. Okay. So, I think mabilis lang naman po yung pag-aaralan natin. No? And nakakatuwa po si Lord kasi alam niyo po yung mga topic na kinuha namin is hindi sunod-sunod. Pero nakikita po natin, no, lahat ng preaching is, kumbaga parang connected na ko-confirm, no. So, sa akin din po ganun nangyari, no. Parang lahat ng mga pinipreach ng mga nakaraang linggo, sabi ko, ipipreach ko na yun, Pero, yun nga, thank you kay Lord, no, kasi binibigyan tayo ng wisdom and knowledge, no, para, kumbaga, yun, patuloy natin i-enjoy yung revelation ng Lord, no, sa buhay natin. Amen? So, our topic for tonight, paano ba to? Ito, yung square? Ayan. So, it's all about repentance. Okay? So, mamaya po makikita po natin, no, paano na-connect to dun sa mga pinag-aaralan natin nung mga nakaraan po. Hallelujah. So, before that po, no, yung author po kasi netong pinag-aaralan natin, no, which is si Don Crow. Dalawa po kasi sila actually, si Don Moen at si Don Crow. So, itong message na to, si Don Crow po yung nagsulat niyan. So, meron po siyang kwento na isang parable na hindi nyo pa alam. So, hindi nyo to alam, promise. So, yung parable na to is the parable of the prodigal son and the lost son. Hindi nyo alam, di ba? Kasi alam na alam nyo. So, it's very familiar, no? Mababasa natin siya sa Luke 15. Sorry, ang lead pala nung nasa gilid. 11 to 32. So, dahil it's very familiar po, no, sa ating lahat. Naglagay lang po ako ng question dyan. Tapos, syempre, sasagutin nyo para kayo na rin po magsabi kung ano yung nasa loob ng story na yon. Okay? Tapos, kumbaga, i-review lang po natin siya since it's very familiar naman po sa ating lahat. No? And para din po sa mga hindi nakakaalam. Yan. Praise God. Yon. Parable of the prodigal son or the lost son. So, the first question is, what motivated the younger son to move out of his home? Ano yung nag-motivate? Bakit lumayas? Bakit lumayas yung younger son dun sa bahay nila? Walang nakakaalam. Familiar to. No, dahil, okay, so he wanted his inheritance before his father died. So gusto niya nang makuha yung mana niya bago pa mamatay yung tatay niya. So parang, nakakaano yan, no? Parang, hexy, akin na nga yung mana ko. Mamaya kukunin ko na yung mana ko, Okay, next. So, ngayon, no, sa madaling salita, no, pumayag naman po yung tatay niya, no. So, nakuha niya yung mana niya. So, ano naman tingin natin yung naging path nung younger son? No, after niyang kunin yung mana niya, kumbaga, anong ginawa niya doon sa pera niya? Okay, tuloy lang po natin. Yan. The path of the younger son is fun, friends, pleasure. So nakita naman po natin dun sa story, no, alam mo naman po natin na winaldas niya ang mana niya, no. For, kumbaga parang
hindi niya sinecure yung future niya. Parang inano lang niya yung for just a moment, parang sinayang niya lahat, no? Winaldas niya lahat ng minana niya. Ayan. So, and he is also lost and dead. So, alam naman po natin, no, na yung story, no, na talagang dumating yung time, no, na nag-focus siya dun sa mga pleasure, di ba, sa friends, sa fun. And dahil po dun siya nag-focus, no, etong younger son na to, he is also lost and dead. Diba? So, ayan. The next one is, sundan nyo lang po yung slide kasi makikita nyo naman po dyan yung story. So, sabi dito, but call out for the young son. So, dito, diba, after, sino ba ito? Dapat si Hans ilalagay ko dito. Joke. Na-joke lang. So, makikita natin, no, in verse 16, no, na parang kumbaga na-hit na yung rock bottom nitong younger son na to, no. Kumbaga nagkaroon kasi ng taggutom dun sa lugar na yon. So gutom na gutom siya. Okay, na when na time na pumasok siya sa kumbaga pumasok siya sa trabaho na magpapakain ng mga baboy. Okay, so ayan. Kita niyo naman. Ayan. So, sabi naman sa verse 16, no, pag nabasa po natin doon, to the point of his starvation, he want to eat the food of the pigs, but no one gave him anything. So, yun nga po, no, sa sobrang gutom niya, gusto niya nang kainin, pati yung pagkain ng baboy, no. Pero wala pa rin pong nagbigay sa kanya. So, ayun. May timer. Saan yan? Joke. So, ayan, next. And, sabay-sabay po nga natin basahin. And he came to himself. Okay, so in verse 17, no, makikita po natin that this younger son came to himself. No? So, sabi dito, and he came to himself, for other version po, no, ng translation ng Bible, no? When he came to his senses, kumbaga parang na-realize niya, nung time na talagang gutom na siya, no? He came to himself, okay? No? So, kumbaga parang, yun nga, dumating sa point na itong younger son na to, no? Sino yung mga bunso dito? Matitigas ulo, joke. Ay, mabait yung asawa ko, bunso yan. So, itong, kumbaga parang na-realize niya na he wanted to go back to his father. No? So, ayan. Sabi dito sa verse, no, he realized his father's servant have more than enough food and he was dying from hunger. No? Na-realize niya na yung mga servant ng tatay ko is merong more than enough food, pero ako, ito, gutom na gutom ako. I was dying for hunger na to the point na gusto ko nang kainin yung pagkain ng baboy, no? So, sobrang talagang gutom na siya, no? And makikita po natin in verse 18 and 19. Sorry po, hindi ko na nilagay, no? Kasi telling lang naman po tayo. No? So, he repented. Amen? So, he want to repent and go back to his father. So, sabi niya, sasabihin daw niya, I will arise and go back to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of your hired servants. Okay. So, sabi doon, kumbaga dumating siya sa point na sasabihin na lang niya sa tatay na gawin mo na lang ako isa sa mga alipin mo. Kasi parang kumbaga, hiyang-hiya na siya sa sarili niya, lumaya siya, no? Tapos winaldas niya, nagwalwal siya, nag-party-party siya, no? Inubos niya lahat and to the point na wala na siyang malapitan, no? He repented. Gusto niya nang humingi ng tawad dun sa father niya. So, ayan. Okay, next. Yan. So, sa madaling salita, he repented. So, nakikita po natin yung color blue. Yan yung tatay. So, yan yung pasalubong. Okay.
No, na habang tumatakbo pa lang papunta pa lang yung anak niya, tumatakbo na yung tatay niya, no? Hindi pa siya natatapos magsalita, pero niyakap na siya ng tatay niya. Amen? So, makikita po natin dito na in verse 20 to 24, that love came out of his heart from his son, because his son was dead, but alive again. He was lost and found. Okay? So, alam naman po natin, no? Hindi pala nakita, ang liliit. So, after na bumalik siya dun sa bahay nila, binigyan siya ng best robe, no? Ito, may sing-sing pa dyan. Engagement ring yan nalagay. Tapos, tsinelas. Tapos, pinag-ahin siya. Nag-party-party sila sa bahay nila kasi yung anak niya, sabi nung tatay niya na namatay, is bumalik na. So, makikita po natin doon in that story. Sabi po nung author nung nagde-discuss po dito sa libro na sinusundan natin. Parang, it is one of the perfectly itong story na to na that illustrate, no? Wait lang. Nag-illustrate siya na parang for an individual, no, to come to repentance. Okay? Na bumalik sa Panginoon. So, anong ginawa niya? Bumalik siya dun sa tatay niya. Okay? So, ayan, tuloy tayo. Wait lang po. Ano ba yung next slides ko? Ayan, so makikita po natin that sometimes, bilang mga Kristiyano po, no, we fall, no, we turn away from God. Di ba po? So sabi dito, Isaiah 55 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Okay, so sabi po dito, we have turned everyone to his own way. Kumbaga, sometimes, ang tao, meron talagang sariling, way di ba? So, meron po tayong sariling desisyon sa buhay, no? Parang may kanya-kanya tayong gustong gawin sa buhay, no? And then, sabi din po dyan sa Isaiah 55, verse 7, and let the wicked, ano pong gagawin natin? Forsake their ways and the unrighteousness, their thoughts, and let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Okay, so sabi dito, no? So sometimes meron tayong mga ways, no, na talagang may kanya-kanya tayong dinadaanan na mga decisions sa buhay, no? But sabi dyan, no, let the wicked forsake their ways, no? Forsake daw po natin yung mga kanya-kanya nating decision sa buhay. So, ayan. Because, sabi po ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but the long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So this is ito talaga yung desire ng Panginoon, no? Kaya nga po siya bumaba dito sa earth, no? And binigay niya yung buhay niya. No? Alam naman po natin na ang tibok po ng puso ng Diyos is kaluluwa. And He desire na lahat po ng tao is to come into repentance, na humingi ng tawad sa Kanya and to go back to Him. Di ba po? Kasi alam naman po natin yung story na noong unang panahon, di ba, perfect po yung buhay natin, no? And dahil pumasok nga po yung kasalanan, nalayo po tayo sa Diyos. But hindi po natatapos din yung story. Di ba po? Gumawa po ng way ang Lord, no? Para pwede ulit tayong makalapit sa Kanya. Di ba? Pwede po mabalik yung original plan ng Diyos, no? Dahil sa Kanyang pagmamahal. So, binibigyan niya po tayo ng chance. No? Every one of us, binibigyan tayo ng chance ng Lord. No? And He desire lahat ng tao is to come to repentance. Amen po? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, ngayon po, pag-aaralan naman po natin, so what is the meaning of repentance? Sige nga, basahin nyo. Hindi nyo mababasa
So, in Greek word po, so, pag sinabi po kasi natin Greek word, that is New Testament. Okay? So, repentance, that means, wala. That is metanoia. Okay? So, wala. Inano ko lang yung panggulo lang. So, repentance is metanoia. So, define po natin siya isa-isa. So, ang ibig sabihin po ng meta, it is a change. Okay? Tapos, yung noia naman po, it is mind or mindset. Okay? Yan. Nasusundan po ba, children? Okay. So, eto. Ano yung tawag dito sa transformation na to, mga student? Okay. Ewan ko, alam niyo pa itong butterfly na to, gumagalaw yung ganyan. Hindi ko alam matuwin-tunin. Paano? Ganun. So that is metamorphosis. Yan yung transformation ng caterpillar into butterfly. So makikita po natin yung word na meta. Ibig sabihin, meron talagang change. Okay. Very good. Okay. Next. Yan. So, ang ibig sabihin ng meta or change, it is after. Okay? To focus on the future rather than on the past. Okay? So, ayan po yung ibig sabihin ng meta. Yan. So, ibig sabihin, no, ang repentance po, sa Greek word is metanoia. It is a change of mind. Yan. Change of mind. Sorry po, medyo dulo na pala siya. Yan. Change of mind or changing one's mind. Okay? Change our thinking. Okay? So, pagbabago po sa pag-iisip. Okay? Yan. So, basahin lang po natin tong verse na to. Sabi po sa Romans 12:2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable, perfect will of God." So sabi dyan, no, do not be conformed. So ano bang ibig sabihin ng conform? No? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Okay? Dahil po tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen. Sino mga anak ng Diyos dito? We are the children of God, no? So huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Okay? So kasi, alam niyo po, no, pag nakiayon po tayo sa takbo ng sanlibutan, no, we can reap the product of this life. Kumbaga, kung parang pag nakikiayon ka sa takbo ng mundo, yun ang aanihin mo talaga. Like for example, sinabi ng mundong ito, mahalin mo yung nagmamahal sa'yo, okay? Wag mong mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo. So parang, di ba sa mundo ganon, di ba? So, pag ganun po yung, kumbaga parang, kapag nakiayon po tayo sa ganun takbo ng mundo, no, yung mga sarili daw po natin, okay, maa-adapt po natin yung pattern of this life, no, na we are filled with hatred, anger, unforgiveness, bitterness, and lack of joy. Kasi nga po, nakiayon tayo dun sa takbo ng mundo. However, as we renew, sabi dyan, renewing of your mind, or change your mind, okay? With the Word of God, or what the Word of God says, it will help us to stay focused and connected kay Jesus. Amen po ba? Yun nga po yung dinidiscuss ni Pastor Ben last time, no? If we are focusing to Jesus bilang mga bilang mga Kristiyano, no? Kapag connected po tayo sa Panginoon, madidisconnect po tayo sa mga negative things in this earth. Amen po? Hallelujah. So, ayan. As we renew your mind, no, He would help us to stay focused and connected to Jesus and disconnected to negative things. Praise God. So, sabi po dito, sorry, maliit po ata. Sabi ni Dr. Caroline Leaf, no, as we think,
we change the physical nature of our brain. So kapag nag-iisip daw po tayo, kahit nating baguhin yung physical nature ng mga utak natin, as we consciously direct our thinking, we can wire out toxic patterns of thinking and replace them with the healthy thoughts. Amen po ba? Kasi nga, that's reality, di ba? Kung ano po yung pinapasok natin sa utak natin, pwede po natin tanggalin yung mga toxic patterns, no, na pag-iisip, and we can replace it in healthy thoughts. Yan. So, doktor po yung nagsabi niyan. So, I think parang author po siya ng isang libro na about sa renewing of your mind, parang something like that po, no? Pero hindi ko lang matandaan. So, yan. Praise God. And, ayan. So, punta po tayo sa Old Testament. Pag sinabi naman pong Old Testament, it is Hebrew word naman po siya. Kapag yung kanina, it's Greek word. So, pag sinabi nating sub, so that is turn naman po, no? Ang ibig sabihin po ng repentance in Hebrew word, sub. Okay? It is turning back. Okay? Nakita natin yung ginawa ng prodigal son, no? He turned back, he returned to the starting point, restore, and come back home again. So, yan po yan, no? Yan din po yung meaning ng repentance. So, pwede po natin pagsamahin, no? That repentance is a change of mind. It is a turning back to our God. Okay? So, yan. Praise God. So, and ito naman po yung mga diniscuss na meaning po ng author dun sa dinidiscuss, no? So, yan. Tama, no? Repentance, it is a change of mind. Basahin ko na lang po. Sorry, maliit. So, sabi dito, it is an about face to a new commitment. A change of direction, not perfection. Okay? So, kasi baka iniisip niyo po ang repentance is parang kumbaga inuutusan tayo maging perfect. Hindi po, it's not perfection. No? It's a change of direction. Okay? To make a decision that changes the total direction of one's life. Okay? Praise God. So, katulad nga po ng story kanina, no? Repentance is a decision. Okay? So, yung prodigal son, no, kanina, no, he made a decision. Amen po ba? Na bumalik dun sa father niya. Okay? So, parang, kumbaga nagdidesisyon ka sa buhay mo, no, na ayaw mo na sa buhay mo yung mga kasalanan. Okay? It's a decision, no? Hindi lang yun basta parang nag-sorry ka. Okay? Ang pagsasorry po kasi parang nire-recognize mo na nagkamali ka. Diba po? Kasi kaya ka nga nagsasorry kasi nagkamali ka, no? Pero yung repentance po is nagdidesisyon ka na yung kasalanan na nagawa mo is ayaw mo na sa buhay mo. Okay? So, naiintindihan po ba natin? Amen. So, praise God. Hallelujah. Gusto ko lang po i-example, no? So, sabi dito, okay, so dito tayo sa next. Turning from old ways and totally committing to God and His ways. Diba po? Kaya nga sabi po doon sa verse na binasa natin kanina, na we should forsake our ways, no? Para bumalik tayo doon sa ways ni Lord. Okay? So, gusto ko lang tawagin yung asawa ko. Come here. Example lang. Mag-illustrate lang po ako ng konti. Pagtitripan ko muna to. Okay, like for example, no, ito yung kasalanan. Sometimes sabi dyan, diba, it's ang pogi ng kasalanan. Panis kayo dyan. Okay, so, sabi dyan, it's turning from old ways and totally committing to God His ways. Okay? So, ang repentance po is a decision. Okay? Sometimes po kasi parang, like for example, ito nga yung poging kasalanan. So, pagkaharap mo to, di ba sabi, repentance is turning back. Di ba? Lalayo ka. Pero ibig sabihin, minsan po, may mga taong, kahit lumayo ka na dun sa kasalanan, you have the desire for it pa rin.
Di ba po? Minsan ganun eh. Parang gusto mo pa rin siyang gawin. Di ba? Pero, ang totoo pong repentance, kahit nakaharap mo na tong poging kasalanan na to, ang pogi kasi. So, kahit kaharap mo na tong kasalanan na to, if you change your mind in the Word of God, na alam po natin yung standing natin sa Panginoon, no? Na binago po natin yung pag-iisip natin, and the Lord, no, binago din po niya yung puso natin. Kahit kaharap mo pa tong kasalanan na to, kahit hindi ka lumayo, wala ka ng desire dito. Amen po? Kasi you have changed. Amen po? No, dahil binago po ng Diyos yung puso natin. Yun, yun lang naman. So, naniniwala po ako na hindi natin kayang baguhin yung puso natin. Si Lord lang po yung kayang gumawa nun. And as we align our mind, no, susunod din po yung actions. No? So, ayun. So, kumbaga, nung sa bagay na yon, no, the Lord, no, yung biyaya po ng Diyos, yun po yung nagbibigay sa atin ng power to overcome sin. Amen po ba? So kasi parang sinasabi nila, ano ba to? Parang pag-repentance ba kailangan perfect ka na or whatsoever? Kumbaga parang iba naman po, no, alam naman po natin na yung past, present, and future na sin po natin is pinatawad na ng Panginoon. Amen? And yung iba po kasi parang dahil nasa biyaya po tayo ng Lord, no? Kumbaga binabanggit din naman po dito na ginagawang lisensya yung biyaya ng Panginoon. Pero para sa mga tunay na Kristiyano na binago na ng Diyos, okay? Maiintindihan natin na yung biyaya ng Lord, hindi nyo nagtutulak sa atin para gumawa pa ng kasalanan, no? It gives us the power to overcome sin. Amen? Hallelujah. Praise God. So, and then, sabi dyan, turning to a person to God through Jesus Christ. Okay. Next. Yan. So, change your mind. Okay, so dito naman po tayo, no? Parang, syempre po yung naintindihan na po natin what is the meaning of repentance. It's changing one's mind, okay? Or change your thinking, no? Ngayon, gusto ko naman po i-share to, no? Sabi dyan, change your mind about yourself, okay? So parang, it's very familiar, no? Pinag-aaralan po natin yung identity natin sa Panginoon, no? New mind, new man, okay? So sabi dyan sa 2 Corinthians 5:17, no? Very familiar pero grabe din tong verse na to, no? Pag inisip-isip talaga natin, no? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, nabanggit na rin po kanina ni Ninang Lloyd. Okay? No? Simula po nung tinanggap po natin si Kristo sa buhay natin, simula nung na-connect tayo sa Kanya, we became new. Okay? So, dahil dyan, we have a new mind, no? Kasi bago na tayo eh. Amen po? So, ayan, tuloy natin. Yan. So, sabi dito, I must die. Okay, hindi yan literal baka mamaya, wag yun, masama yun. So, I must die, put me to death. No, it's not literal, no? Kumbaga, ito din po, diniscuss din po ito nila Pastor John nung last time, no? And nabanggit din po ni Pastor Bento in Romans 6:6-11. So, pag binasa po kasi natin yung whole passage na yan, ang dinidiscuss po dyan is about death to sin and alive in Christ. Okay? So, patay na tayo sa kasalanan. And we are alive in Christ. Okay? Buhay tayo sa Panginoon, no? So, kumbaga parang, we can change our mind, no? Para hindi din tayo, kumbaga parang, mapush tayo, no, na hindi gumawa ng, or parang, hindi mo na gawin yung paulit-ulit mong ginagawa, no? Kasi, hindi po totoong repentance kapag binalikan po natin yung kasalanan na nagawa na natin. Okay? So, let us change our mind that we are new creation ng Panginoon simula nung tinanggap natin si Kristo.
And then let us change our mind that we are already dead to sin and alive to Christ. Amen po? Hallelujah. So yung old man natin was crucified with Him. No? Simula nung napako si Kristo, napako din yung kasalanan natin, namatay siya, namatay din yung kasalanan natin. And then nung nabuhay siya, we are new person na po, bago na tayong nilalang, okay? Yung old natin na katatayuan is wala na yon, patay na yon, no? Sino ba yung gustong bumalik sa patay, no? Parang mabaho na yun, huwag na tayo bumalik doon. Okay? So, yan. Our old nature is already dead. Okay? Praise God. Hallelujah. And then, sabi po sa Colossians, actually, nabanggit din talaga doon ni Pastor John nung last time, no? Pero medyo pahapyaw lang, no? So, since pinag-aaralan po natin yung changing of your mind or repentance, sabi dyan, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. For you are died, and your life is hidden with Christ in God. Okay? So sabi dyan, set your mind on the things above. Okay? Dahil nga, buhay tayo, kasama tayong nabuhay ni Kristo, we should set our mind on the things above. Para doon tayo mag-focus Kasi we are, bago na tayong nilalang Amen po? Hallelujah. So, define lang po natin. Before, na-share ko na din po to, no? Pero, review lang po natin. So, sabi dyan, set. Okay? So, yung letter S is seek God's Word. Okay? So, ayan. Kumbaga, parang, wag po nating hanapin yung kaya nating gawin. Okay? Tingnan po natin, no, sa salita ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Panginoon for us. Amen? So, sabi po dun sa nabasa ko, no, when we meditate on God's Word and promises, it has the power literally change the way we think. Okay? Yung salita po ng Diyos, hindi lang po basta Bible yan. It has the power. No? Pag once po na meditate po natin yung salita ng Diyos, sinik po natin yung salita ng Lord, no? There is power, no, na kumbaga parang tatanim sa puso't isipan po natin. Buhay po ang salita ng Diyos. Amen? It can change the way we think. Di ba po? Kaya nga po meditation kumbaga parang minimeditate po natin sa utak natin, no, yung salita ng Diyos. Amen? So, for sure, mababago yung isip natin in God's Word. The truth about this life is if you are not meditating on God's Word as your soul to building your life, then your mind is filled with something else. And whatever you think the most about will dictate the outcome for your life. So kapag hindi po yung Word of God, yung minimeditate natin or yung pinapasok natin sa mga mind natin, so kumbaga parang iba yung outcome. Pero pag yung salita po ng Diyos, makikita yung buhay Kristiyano na, ay, Kristiyano to. Kumbaga parang maganda yung outcome ng buhay natin. Amen po? And alam ko naman po, no, sa inyo, nakikita ko naman po yan, no. So, ayan. Let us meditate His Word. Let us seek His Word, no. So, next, letter E. Yan. Exterminate your old life. So, ito po yung sinasabi natin kanina, no. Since we are already dead to sin, no, ano po ba ibig sabihin ng exterminate? Parang, ano yan? Parang it is destroy completely your old life. No? Kumbaga, patayin na natin, i-exterminate na natin yung dating tayo. Amen po? Yung our old identity. No, ano ba yung old identity natin? Tayo ay makasalanan, 'di ba? But now, no, though nagkakasala tayo, pero yung makasalanan po, no, iba po kasi talaga 'yun Iba po yung nagkakasala sa makasalanan. So, patayin daw po natin yung dati nating
buhay, yung our old identity, nung wala pa tayo kay Kristo. Okay? Yan. So next, letter T. Take on your new life. Okay? So, since we seek God's word, hello. Yan. So, dito natin malalaman, kapag mineditate po natin yung salita ng Diyos, okay, dyan po natin malalaman who we are in Christ. No? Kung yung mga sacrifices ng Lord, yung love ng Lord, no? Makikita lang naman po natin yan sa Word of God. Eh. And after we exterminate your old life, no, ngayon naman po, we can take on your new life. So ano po ba yung standing natin ngayon? Ano po ba yung kalalagayan natin ngayon, no? Kung nalalaman nyo lang, joke. Kung di ba, kumbaga, yung buhay po natin ngayon, compare it before, grabe po yung buhay natin kay Kristo, no? We are new creation, we are righteous, di ba po, no? Kung isipin po natin lahat yun, no? Talagang, we are so grateful po sa ginawa ng Panginoon, no? Dahil po dun sa love ng Lord, no? Binalik niya po tayo dun sa original plan. And yun po dapat yung tinetake natin sa buhay natin, yung bagong tayo. Let us always remember who we are in Christ. Amen? So yun po yung isa-set natin, no? Seek God's word, exterminate your old life, no? And then take your new life. Amen? Hallelujah. So lagi po nating tandaan, no, yung identity natin in Christ. Hallelujah. Praise God. Okay. Medyo patapos na po tayo. Okay. So sabi po ni Albert Einstein, okay, the world we have created, it's the product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. So, alam mo naman po natin, no, na napakatalino na itong tao na to, no. Kung ano yung tayo ngayon, it's the product of our thinking. Kasi kumbaga parang dito nag-i-start lahat eh. 'Di ba po? Sa pag-iisip, no? Kumbaga, kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, yun din yung nagiging outcome ng buhay natin. So sabi niya, it cannot be changed without changing our thinking. Diba po? So, kanina pa po natin sinasabi, no? Paano ba natin ma-change yung thinking natin? It is in the Word of God. Amen po. Para maganda yung maging outcome ng buhay natin. And that is proved naman po, no? That is proven naman po sa mga buhay natin, no? Kumbaga parang lumalakad tayo that we are blessed. Amen po ba? We are healthy, no? Lumalakad tayo bilang mga Kristiyano na matagumpay. Amen po ba? Kasi yun po yung nilalagay natin sa isip natin. Amen? So, ayan, praise God. Tingnan natin kung meron pa. Ayan, sabi dito ni Miss Pilgrim, if you realize how powerful your thoughts are, you will never think a negative thought. Okay? Kung iisipin lang po natin, kung marirealize lang po natin, kung gaano ka-powerful yung thoughts, no? Yung isip natin, no? Hindi na po tayo mag-iisip ng negative, no? Kumbaga parang i-align na po natin to sa salita ng Diyos, no? Para maging focus po tayo, no? Kay Jesus lang. Amen? So, ayun po. Yan, so nasa questions na po tayo. Isa nga pong the best na palakpak para kay Lord. Hallelujah. Yon, tandaan lang po natin that repentance is always changing your mind, no? And let's align this, yung mga mind natin, into the Word of God. Amen? So, question po tayo. It is, multiple choice. Okay, pero very basic lang to. Okay? So, questions. Define repentance. Sinong gusto sumagot dyan? Madali lang yan. Ang kulit mo talaga, James. Okay, so sabi dyan, define repentance. It is an about face. Kanina po diniscuss natin, no? A new commitment. A change of direction, not perfection.
To make a decision that changes the total direction of one's life. Letter D, turning from old ways and totally committed to God, His ways. Letter E, all of the above. What's the answer, kids? Letter E, all of the above. Yan. Very good. Okay, next. Number 2, let us read Luke 13, 1 to 5. What must one do in order not to perish? Kung ano daw po dapat gawin para hindi mapahamak. Okay? So, basahin na lang po natin itong 5. I tell you na but except ye repent, ye shall all likewise perish. So, what's the answer? Mali. Letter C kayo dyan. Give your tithes. Joke lang. So, the answer is repent. Okay, hindi give your tithes, ha? Hindi tayo, mababa ko, joke. Hindi rin po doing good, no? Hindi rin po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. Okay? All of the above ulit. So, next question. Read 2 Peter 3:9. What is God's desire for all the people? Okay, so ito po yung verse kanina. Excited kayo. Multiple choice tayo, joke. So, sabi dyan, to love one another, to be successful, or letter C, that all come to repentance. So, the answer is that all come to repentance. Pero, sorry, namumula. Pero actually, lahat naman po ito desire ng Diyos para sa atin. No? So, pero yung repentance po, pinag-aaralan natin. At based po dun sa verse, that's the answer. Okay? Next. Read Acts 26:18. Although it doesn't specifically say, it verse talking about repentance, what will happen to those who repent? Ayan, isa-isahin po natin. Ano daw yung to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Okay, what is the answer? So, sabi niyo, what will happen to those who repent? Okay? Sabi dyan, letter A, eyes will be open, turn from darkness to light, turn from power of Satan to God, receive forgiveness of sin, receive inheritance. Siyempre, ang sagot ay all of the above. Tandaan niyo sa exam, pag may all of the above, yun yung sagot. Joke lang. Makagayain mo ang estudyante. Bagsak talaga kayo. Okay. Ako lang gumagawa nun. So, next. Acts 26:20. In the last part of this verse, 3 things are stated that the Gentiles should do. What are these 3 things? Ano daw po yung tatlong yon? Eto, hindi ko na nilagyan ng multiple choice. Kasi nalagay ko na naman for sure all of the above. Okay. So, sabi ng verse, okay, yan. So, sabi dito, that they should repent and turn to God and do works fit for repentance. Okay? So, that is the answer, no? Repent, turn to God, prove their repentance by their deeds. Okay. Next. Madami-dami po kasing question, no? Number 6. Let us read Isaiah 55, verse 7. What must the wicked do? So, nabanggit po natin yan. Let the wicked forsake his way, and his unrighteous man his thoughts, and let him turn unto the Lord. Okay, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Okay. So, what's the answer, children? B. Okay, forsake their way.
must continue of what they're doing. Okay. So, letter B, forsake our way. Okay. Next, Luke 15:7. What is heaven's reaction to the one sinner who repents? Ano daw nagiging reaction ng kalangitan, no? Kapag merong isang taong nagbalik loob sa Panginoon at humingi ng tawad. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which needs no repentance. Okay? So, sabi dyan, letter A, none. Walang reaksyon. Letter B, there is rejoicing in heaven. Letter C, they will be shocked. Si Shoti nagsabi nito, lagay ko daw. Magugulat sila. Okay? So, what's the answer? B, there is rejoicing in heaven. No? Sabi doon, laksang anghel ang nagdidiwang kapag meron pong bumanik sa Panginoon. No? Amen. Next, number 8. Acts 3:19. If you repent and converted, what will happen to your sin? Basahin po natin. Repent, then and turn to God so that your sin may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. Okay. So, what will happen to our sin? If we repent, letter A, nothing will change. My sin will remain. Letter C, my sin will be wiped out. What's the answer? Sin. Okay? So, pag nagrepent tayo, mawawala yung kasalanan. Yeah, to God be the glory. Okay, palapakan po natin ng Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, pray po tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat, God, for tonight, Panginoon. Salamat po, God, Lord, na you give us a chance, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, at ihingi ng tawad, O God, Lord, ng mga kasalanan namin, Panginoon. Maraming salamat that your grace, O God, Lord, yung biyaya mo, Panginoon, O God, Lord, ang magtutulak, O God, sa amin to overcome sin, O God, Lord, dahil lang sa iyong biyaya, Panginoon. And we thank you, Lord, alam po namin that there is no condemnation, O God, sa iyo, Panginoon, O God, na hindi mo kami kinokondem, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, O God, na patuloy naming nararanasan, O God. Thank you for the forgiveness of our sin, O God. Thank you for the eternal life, O God, that we have, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, O God, na napakaganda, O God, na binigay mo sa amin, O God. Maraming salamat po, O God, Lord. Hayaan mo, Lord, na i-enjoy lang po namin, O God, lahat ng biyaya mo, Panginoon, na binigay niyo sa amin, O God, simula nung nakonect kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon. Truly, O God, that you never change, O God, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ikaw lang po ang aming tinataas, O God, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord. In this we pray, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magkamayan.